Hello mga langga, kamusta po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at walang karamdaman. At sa video nito ay pag-usapan natin ang lust sin or immorality or kahalayan. At ito ang isa sa mabibigat na kasalanan na nagagawa natin. Aminin man natin o hindi, pero nagawa natin ito. Lalo pa sa ngayong mga henerasyon na mahilig sa social media, nagiging wild masyado ang mga kabataan. Ang mga gawaing ito ay talamak na at ayon sa survey, Pilipinas ang nangunguna sa pag-visit ng mga porn site. At kung hindi ito matitigil, siguradong impyerno ang bagsak natin. At para sa karagdagang impormasyon, panoorin natin si Father Joseph. Iwasan ito at kung paalipin tayo dito, mapupunta tayo ng impyerno. Na-shock ba kayo? Ako rin na-shock eh. Pilipinas ang isa sa mga nangungunang bansa kasama ng Amerika, ng England, sa mga bansa na nangunguna sa pag-visit ng mga porn sites. Mas nagiging wild ang mga tao, lalo na mga kabataan ngayon. Na kung sasawayin mo, lalo na sa social media, insulting ka pa. Pagsasabihan ka pa ng dapat talaga hiwalay ang Facebook ng mga matatanda. Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo ang matinding warning ng ating Panginoon sa atin. Ang sabi dito, kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng pagkakasala mo, dukutin mo at itapon. Gayun din, kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng pagkakasala mo, putulin mo at itapon. Kesa maging sanhi ito ng pagkapunta natin sa impyerno. Basically, ang ibig sabihin po ng warning na ito ay putulin natin ang ties natin, ang kaugnayan natin, hanggang sa iwasan natin ang mga bagay, mga sitwasyon, lalo na mga tao na nagbubulit sa atin sa pagkakasala bago maging huli ang lahat. Well, of course, this warning can and should be applied to all kinds of sins. At tulad ng kasalanan ng iyabang, kasalanan ng pag-iimbot, kasalanan ng pagtatanim ng galit, kasalanan ng pagnanakaw, etc. Sa lahat ng kasalanan, applicable ito. Pero, wag po nating masyadong i-overlook yung punto na sinabi ito ni Kristo sa konteksto ng isang pagkakasala na dapat talagang iniiwasan nating lahat. At yun ay ang kasalanan tungkol sa mahalay na pagnanasa or lust. Ine-emphasize po natin ito sapagkat alam natin pare-pareho. Sa panahon natin ngayon, ang lakas ng tukso ukol dito. In fact, ang Pilipinas ang isa sa mga nangungunang bansa kasama ng Amerika, ng England, sa mga bansa na nangunguna sa pag-visit ng mga porn sites. Sa mga liga ngayon, kung mapapansin ninyo, in-encourage na ang mga muse, sa mga babae, ay magsuot ng mga daring outfits. Tapos saka sila ipagmo-model, pasasayawin ng minsan sensual pa sa kaligayahan ng maraming kalalakihan. Mas numinipis, sumikli ang mga kasuotan ngayon. Mas nagiging bulgar ang mga salita ngayon. Mas nagiging liberal ang mga lyrics ng mga awit ngayon, pati na ang mga steps ng mga sayaw ngayon. Mas nagiging wild ang mga tao, lalo na mga kabataan ngayon. Na kung sasawayin mo, lalo na sa social media, insulting ka pa. Pagsasabihan ka pa ng dapat talaga hiwalay ang Facebook ng mga matatanda sa Facebook ng mga bata. At ito ang nagpapadali ng trabaho ng demonyo na sirain ang maraming buhay, pati na ang maraming pamilya. Hindi ko po exaggerate. Meron tayong regular na confession dito, di ba? Wednesday, Thursday, Friday. So, sa ilang taong ko nang narito, kasama na yung mga pagpapakumpisan na ginawa ko bago pa dito, kahit sa bilangguan, laging may ingredient nito, masamang pagnanasa. So, hindi lamang pangangalo niya ang konektado dito. Konektado dito ang selfishness ng tao, ang mababa niyang self-esteem, ang pagsagot niya sa kanyang mga magulang, ang hindi niya pagsunod sa kanyang mga magulang, sa authority, ang paggamit niya sa iba, hindi lamang sa larangan ng pakikipagtalik, kundi sa pakikipagkaibigan. Konektado dito sa maniwala po kayo o sa hindi.
Kapag malala ang mga kasalanan ng tao, kasama ito. At minsan, or kadalasan, ito pa ang punot dulo. No wonder, bagamat ang sabi natin kanina, applicable ito sa lahat ng kasalanan, nilagay ni Kristo talaga ito. Yung warning na kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng pagkakasala, putulin mo. Kung ang mata mo dukot, nilagay niya sa konteksto ng kasalanan ito sapagkat siguradong alam ni Kristo na malaking problema ang kasalanan ito. Now, let me guess, na habang sinasabi ko ito, walang masyadong dating sa inyo. Lalong-lalo na sa mga taong nag-appreciate ng kasalanan ito. Sigurado ko, kahit narinig nyo ito o marinig na iba ito, yung iba, hindi pa rin mararamdaman yung urgency to cut their ties from the temptations of lust. Siguradong yung iba, makikipagtalik pa rin sa hindi nila asawa. Siguradong marami pa rin ang mag-visit ng mga porn sites. Siguradong marami pa rin ang magdadamit ng malaswa. Siguradong marami pa rin ang manonood hindi man ng mga porn videos, kundi ng mga sensual dances sa TikTok. Siguradong marami pa rin ang patuloy na mag-engage sa mga green shows. Sapagkat hindi mararamdaman na ito ay seryosong kasalanan. In as much as ang pinakadahilan, nagbibigay talaga naman ito ng pleasure o kaligaya. At yun ang gusto ng Diablo. Ang hindi nating isiping matinding kasalanan, ang kasalanang seryoso. Maliwanag ang sabi ng Panginoon dito. Kung hindi natin iiwasan ito at kung paalipin tayo dito, mapupunta tayo ng impyerno. Na-shock ba kayo? Ako rin na-shock eh. Kasi ngayon ko lang na-realize talaga ito eh. Magkarugtong sa isang talata. Iwasan mo ang nagiging sanhi ng kasalanan ito. Ano yung kasalanan? Ito yung pakikiapid. Hindi lang aktual, kundi kahit sa isipan at sa kalooban. Mahalay masamang pagnanasa. Sapagkat kung hindi, mapupunta kayo sa impyerno. Hindi po ako ang nagsabi nito o kung sino, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ganon kaseryoso ang kasalanan ito. Kahit nga yung sinasabing the love of money is the root of all evil. Love of money, desire pa rin yan. Strong desire pa rin yan. Masamang pagnanasa pa rin yan. So, konektado pa rin dito. Ang sabi po ni St. Paul sa 1 Thessalonians 4:3-5, kalooban talaga ng Diyos na umiwas tayo sa lahat ng uri ng kahalaya, na maging marangal at mabuti ang pakikitungo natin sa isa't isa, lalo na ang mga may asawa. At hindi natin sundin ang tawag ng laman tulad ng ginagawa ng mga hentil o ng mga hindi nakakakilala sa Diyos. So dito, sinasabi ni St. Paul that those people consumed by the sin of lust are those people who do not really know God. At sasabihin sa atin ng Bible, if we don't know God, we cannot enter the kingdom of God. Hindi ito yung knowing as in, alam ko yung doktrina. Hindi ito yung knowing as in, alam ko yung mga katawagan kay Jesus. Nagsisimba ako. Hindi eh. Di ba't ang sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin o nakakakilala sa akin, tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, ay maliligtas. Kundi yun lamang may malalim na relasyon sa Kanya. Knowing God in the Bible means having a true relationship with God. Means really believing in God. Now, kung wala tayong pagkakilalang ganyan, hindi tayo makapapasok sa Kanyang kaharian. At ang mga tao na napapaalipin sa kasalanan ng kalaswaan, nagsisimba man, nagdarasal man, hindi kumikilala sa Diyos yan. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan, at ang mga hindi nakakakilala sa Diyos, hindi makapapasok sa Kanyang kaharian. Lust prevents us from knowing God, from having a true relationship with God, from truly believing in God. Hindi nga ba't ang lust, it's a strong and passionate desire. Sino ba ang dapat ay mayroon tayong matinding pagnanasa? Sino ba yung dapat nating i-desire na sign passionately and strongly? God alone. And lust can stand in the way. Kasi ang lust
Nagbibigay siya ng counterfeit pleasure. Counterfeit peke kasi magiginhawahan ka, mag-enjoy ka, pero mawawala din yan. At kasalanan din o kapahamakan din ang kapalit niyan. Ito yung nagpe-prevent sa atin na maranasan ang kaligayahang Diyos lamang ang pinanggagalingan. And it stands in the way, preventing us from truly believing in God. Ano ang sabi ng ahas kay Eva? Hindi ka mamamatay pag kinain mo yan. So I can give you something that God cannot give you or God doesn't want to give you. Ganun ang kasalanan ng kalaswaan, ng masamang pagnanasa. Sinasabi ng demonyo sa pamamagitan ng lust, meron akong kayang ibigay sa iyo na hindi gusto at kayang ibigay sa iyo ng Diyos. So hindi tayo talaga naniniwala na mabuti at mapagmahal ang Diyos. Kaya't ang masamang pagnanasa ay talagang po pwedeng maging karibal ng Diyos sa ating buhay. Sana po makita natin ito, ha? Makita natin ang kaseryosohan ng pagkakasalang ito. Lalong-lalo na sa lipunan natin ngayon na para bang ang mga temptasyon leading to lust ay normal na lang. Amen.